Hello guys, ito pala yung ganap ko kahapon, Friday. Ito yung lunch nila dahil may family day dito and may ganap din. Kaya sobrang busy talaga ako guys. And yes, ako lang mag-isa ang gumawa niyan. So ito nga yung request ng amo ko. Meron tayo dyang warag inab, Chinese noodle, shorba, laham bamya, white rice at dalawang klaseng salata. So itong warag inab guys, Webes pa lang ng tanghali ay inasikaso ko na nga to. At naglabas na nga ako dito nang hindi ko alam kung ilang kilong karneng tupa to. Kasi ang request nga nila is damihan ko daw yung karne doon sa warag inab. Dahil nga galing sa freezer to, ibabad muna natin yan sa tubig. Inasikaso ko naman tong ating pangwarag inab. So, na-prepare ko na pala yung mga kailangan natin. Meron tayo dyan mga leaves, parsley, coriander, mint leaves, shebent, and then onions, garlic, and tomato. Naglagay na rin ako ng 3 cups ng Egyptian rice, and then beef cubes, lemon juice, olive oil, and then molasses pomegranate or dips roman. Ang spices na ilalagay natin is cumin, coriander, turmeric powder, at curry powder, and then maglalagay tayo dito ng salt and pepper. Paghaluin lang natin to ng maigi, kaya gagamit tayo dito ng gloves para talaga ma-mix natin ng maayos. So, guys, hindi to biro, hindi siya birong pagkain. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nila to. At binalikan ko nga itong ating karneng tupa. Sakto na defrost na nga siya. Hinugasan ko yan ng maayos. Tinanggalan ko yan ng mga taba-taba. And then, ibabad natin to sa turmeric powder and harina sa loob ng 1 oras. Yes, guys, ganyan ako maghugas ng ating karneng tupa talaga. Kasi gusto ko mawala talaga yung amoy niya. Ang hali ko pala yung nilinis, guys, ng Webes. Kaya ito, kinagabihan, inansikaso ko na nga itong ating mga babalutin. At meron tayo dyang warag inab or grape leaves na isang bote talaga yan. Uubusin natin lahat yan. Ang ginagawa ko dyan ay hinuhugasan ko pala muna bago natin gamitin. I-drain natin yan gamit ng strainer. At na-prepare ko na pala yung mga kusa natin. So, ito naman yung ating onion. Pinakuluan ko pala yan. Dapat malalaki yung onion natin dyan at mas maganda pag white onion yung gagamitin natin. So, ganyan ako magbalot guys ng onion. Huwag kayo mag-alala, hindi yan lalabas pag nasarado siya ng maayos at mahigpit. Paborito pala yan ng amo kong lalaki. And then ito namang kusa, huwag natin itapon yung takip ng kusa or yung ulo-ulo niya kasi ayan yung gagawin natin pantakip para talaga safe ang ating kusa at hindi siya mag-overflow at huwag natin punuin to. Dapat, kumbaga, himabaw lang ba kung sa Bisaya. So, ito naman guys ang isusunod natin ang grape leaves. So, alam ko naman kung paano na kayo magbalot. So, ipapakita ko lang to para may idea rin yung mga first timers. So, bali, 2 klase pala ako magbalot. Nakadepende yan sa mood ko. At hindi pala ako gumamit ng gloves dyan. Kasi guys, nahihirapan ako pag magbalot pag nakagamit ng gloves. Kasi parang mas nababagalan ako at hindi ko siya masasarado ng mahigpit. Kaya please lang stop telling me na use glove. Bahala kayo dyan. Nakadepende yan sa pagkain kung kailangan nating mag-gloves at nasa lugar yan. Ngayon ating karneng tupa at tira ako dyan ng konti para sa ating laham bamya. Naglagay na ako dyan ng spices na meat spices and meat seasoning. At ito na yung mga nabalot natin na mashi and warag inab. Sa ating jider, naglagay na ako sa pinakailalim ng patatas. And then, sinunod ko na yung ating karneng tupa. And then, itong mga grape leaves na binalot natin and yung kusa and pinakaibabaw natin yung onion at maglalagay tayo dyan ng maraming mint leaves. Yes guys, so ipapakita ko sa inyo paano ako gumawa ng sauce. Sa isang jider, naglagay ako dyan ng olive oil at maraming sibuyas, bawang pala guys, sorry, and then tomato paste at mga Arabic spices at pagkatapos nyan ay ukayin natin to at parang lutuin natin yung spices guys and tsaka tayo maglagay ng lemon juice and then dips roman. Naglagay din pala ako dyan ng beef cubes at tsaka tayo maglalagay ng init na tubig. So, hindi na natin yan pakuluan guys sakto na yan. Tsaka nag-add pala ako dyan ng asin and then paminta. Ilalagay natin yan sa ating mashi and then takpan natin ng mabigat like plato or kung ano yung available sa inyo at isa lang natin yan sa mahinang apoy sa loob ng 3 oras. Ito guys magluluto naman tayo sa isang jider ng laham bamya. Naglagay na nga ako dyan ng mantika. Nagsutay lang tayo dyan ng sibuyas and then Arabic spices. At sinunod ko naman tong
sibuyas at luya, and then paghaluin lang natin to. Tsaka natin ilagay itong mga kamatis, and then ukay-ukay natin at maglalagay tayo dito ng Arabic spices, damihan na natin. So ilalagay ko na lang yung mga spices sa screen, and then 2 pack ng tomato paste at lutuin lang natin tong tomato paste sa loob ng 3 minutes lang naman, at saka natin ilagay itong ating karnen tupa. So ukayin lang natin yan. At saka natin lagyan ng mainit na tubig. So request ng amo ko ay damihan ko daw yung sabaw ng ating maragbamya ngayon para sa mga bagets, sa mga kids. So sundin natin yung amo natin. At naglagay ako dyan ng isang beef cubes. After 1 hour nga ay nilagay ko na nga itong ating bamya, itong baby okra. So naglagay na rin ako dyan ng asin and paminta. And then lutuin ulit natin yan sa loob ng 1 hour again. Sa mahinang apoy lang naman, at sinunod ko naman tong Chinese noodles. So itong Chinese noodles natin ay hindi ko to recipe, kundi recipe to na sa anak ng amo ko. Kaya tumawag ako dun sa katulong nila kung paano ginawa, para alam ko yung mga i-adjust kong mga ingredients nito. So sa isang kawali, naglagay na nga ako dito ng mantika, sinundan ko ng sibuyas, bawang, luya, at pagkatapos nga magisa natin yan, isunod natin tong minarinate natin na chicken breast. Minarinate ko pala yan kagabi sa asin, paminta, and cornstarch. And then i-remove muna natin to kasi dito natin isusunod ang, or kumbaga igisa natin lang ba ang mga gulay, at maglagay tayo dyan ng konting soy sauce. Ang gulay lang natin dyan ay capsicum, red, yellow, and orange, and green, I think. Yes, and then ang gusto nila is yung carrots, pero kinuskus, or yung shredded carrots and cabbage. So, ukayin lang natin yan. Dapat half cook lang yan. And then, i-remove natin yan at ibalik natin dito yung ating chicken breast. Tsaka, maglalagay na tayo dito ng sauce. Ang sauce naman nilang na gusto ay tubig, ketchup, vinegar, soy sauce, and nilagyan ko ulit ng konting cornstarch. Hindi ko alam kung bakit mahilig sila sa cornstarch. And then, nilagay ko na nga yung ating Chinese noodles at sinundan ko naman to ng mga vegetables. And then, hayaan lang natin yan sa loob ng 5 minuto at nagsaing na rin pala ako dyan ng white rice. And then, dito naman ay isinunod ko na nga itong ating soup na request din ng amo ko na chicken oatmeal with corn soup. So, kagabi napakuluan ko na pala yung manok, guys. At ngayong araw or Friday, tsaka ko yan niluto lahat-lahat. So, sa mga oras na to ay nagmamadali na nga ako, guys, kasi alam kong parating na yung mga bisita namin. O, diba? Ako lahat ang gumawa niyan, guys. Ako nag-prepare, naghugas, nagluto. So, alhamdulillah, nakayanan ko naman. Doon pala sa ating noodles, ay binabad ko pala muna yun sa mainit na tubig sa loob ng pinakamatagal na yung 5 minutes. And then, dinrain ko bago natin nilagay doon sa ating kawali. So, i-share ko lang sa inyo, dati, pag may kainan dito sa bahay ng amo ko, kanya-kanya silang dala ng pagkain. Hindi ko alam anong nangyari at biglang naging ganito yung sistema na naging akin lahat. Pero hindi naman ako nagko-complain sa amo ko kasi nga, masaya naman ako sa mga ginagawa ko. Nakakapagod, pero wala tayong ibang no choice kundi laban lang kahit wala tayong kalaban. Eksakto 1 PM nga natapos ako dito sa kusina ko, pero wag ka, guys, tambak yung hugasan ko dyan at ako lang din naghugas lahat. Nilagay ko na nga lahat yan sa sakhan. Ang request dapat ng amo ko is hindi siya laham bamya kundi murabyan or yung hipon. Kaso sinabi ko hindi siya match doon sa ating warag inab tapos seafood. Ano yun? Buti na lang talaga nag-agree itong amo kong babae sa akin sa suggestion ko, ganun. So, ito na nga yung ating warag inab, guys. Hirap yung gawin, kailangan mo talaga paglaanan ng oras. Pero bakit ganun? Ang bilis niya lang kainin. Parang wala lang. At ito nga yung request nila, damihan ko raw nga yung laham. Kaya tingnan nyo naman, guys, sobrang lutong-luto talaga yung laham at ang bango niya. So, dito ay nilagay ko nga sa Pyrex, bali 3 hati para hindi sila magagawa no sana all. Kasi nga, malawak yung lamesa doon para hindi na sila abot ng abot ba, nakakahiya naman sa mga bisita, no? So, ito naman yung ating shorba, luto na rin and matagal na rin pa, matagal pala akong hindi nakagawa niyan. Ano nga din nag-mix itong mga salata natin. So, meron tayo ditong tabula salata. Nakikita nyo na to sa mga post ko mga nakaraang araw. At maglagay tayo dyan ng maraming olive oil and then lemon juice. So, ang gusto nila sa ating tabula is maasim. Kaya, hindi talaga ako pwede nito, guys, is magbukbang. Pero masarap to pag siguro iles ko yung lemon juice. And then, sa mga nagtatanong nito kung paano ko ginawa yung flowers niyan. So, maybe tomorrow ma-upload ko yun kasi i-edit ko pa, guys. At ito naman yung ating guacamole na hindi ko alam bakit gustong-gusto nila to. At nag-request nga ulit itong amo kong babae
bumili. Kaya pala nung mga nakaraang araw, bumili siya ng maraming avocado. Ang mahal pa naman ng avocado dito. So, para sa akin, ang bilis lang nito gawin. Mag-mash ka lang ng avocado, lagyan mo ng lemon juice, and then kung gusto mo maglagay ng sibuyas, kamatis, and then parsley, nasa inyo lang din yan. Then, salt and pepper and cumin. Kasi guys, maganda ang cumin sa ating tiyan. So, yun lang. Syukran!